Actually, sa akin talaga yung success, pinaghihirapan talaga yan. Ilang beses ka man na down, eh. Siyempre. Hindi ganun kadali yan. Step by It's a process. Dahan-dahan. Kaya naman, Yes. marami kang matututunan muna. At syempre, pag may mga tao din na natutulong sa'yo. I mean, kumari, may Oo, nagpayo along sa'yo. the way, along Tulad the sa way. akin, kasi before sabi, di ba nakilala ko as Jinky P. Sabi sa akin nung nabubuhay na isang artista, sabi niya, huwag kang magpapakulong sa Jinky, sa nilulukalike mo. Gumawa ka ng pangalan mo. At ito na nga. Di ba? Ayun I na. use my name na, di ba, sa mga Oo naman. ibang series. Kailangan mo yun. Oo naman. Kaya ganun, parang ganun. Ikaw na si Ate Cheryl. Yes. At syempre, ito na nga mga ka-homates. Panoorin at pakinggan ang sagot ng ating mga ka-homates Ayun. sa tanong na, for you, what makes a person valuable? Ching! Guys, excuse me po. Magtatanong lang po kami ng isang tanong. Sige po. For you, what makes a person valuable? Siguro kung binavalue niya rin po yung kayo, yun. Pagka binavalue niya ang isang tao, that makes him valuable Ah. too. Para sa inyo, paano nagkakaroon ng importansyang isang tao? Kapag meron siyang pinufulfill niya yung para sa kanyang purpose niya in life, kung ano yung gusto niyang maabot sa buhay niya. Okay po. Kayo naman po, ate. Agree po kung ano po yung essence niya sa buhay, ano pong purpose niya in life. Pagka natutupad niya yung purpose, Oh. doon po nagkakaroon siya ng importansya. What makes a person valuable for you? Kayo po, ate. Connection. Connections. Okay, kayo po. Valuable personality-wise, if like you treat them the way kung paano mo sila i-treat. What makes a person valuable for you? For me, if they know how to really appreciate the things that they are receiving. For example, if they know how to say thank you, for me, it's already a good sign that they're really valuable kasi they know how to acknowledge the people who help them. Okay po. Thank you very much po. Appreciate. Maria! Talaga naman. Ang ganda ng Nice, mga nice. sagot Kaya nila, nga, no? what makes a person valuable? Valuable. Kaya mga kaibigan, napakahalagang pag-usapan ang mga ganitong topic. Kasi po ito ay may kinalaman sa ating buhay at pamumuhay. Kung napapansin ninyo ang mga tao ngayon, hindi na material na bagay ang tunay na nakapagbibigay saya at ligaya. Tama. Tama. Yan ang reality ngayon. Siyempre naman, marami sa atin ay malungkot dahil ang hanap natin ay suporta mula sa pamilya at siyempre, ang kahalagahan natin. Kumbaga nga ay, may role ba tayo? At gaano ba tayo o sila kahalaga? Oo nga, totoo yan, no? Kaya naman, sa talakayang ito, ay muling nagbabalik Yes. ang guest natin last Last week, Yes. Yes. He is a professional speaker, corporate trainer, certified coach, entrepreneur, creator, and a mental health advocate. None other than Coach AJ Badiola. Good morning! Once again, Welcome back Coach sa AJ. akin. Yan. Maraming salamat for having me again. At hindi lang siya, meron pa. She is a dynamic entrepreneur with a Bachelor of Science degree in Business Administration, major in Management. She is the founder of Seafood Shock Restaurant and Tisai's Gourmet, building venture that reflects her passion for leadership, quality, and creativity. Her journey embodies ambition, resilience, and entrepreneurial excellence. None other than Miss Veronica Celestial Bofil Tuanyo. Yeah. Good Morning morning, po. ma'am. Good morning! Veronica. Welcome to Ayan. Ikaw ang Tahanan. Thank you po. Mabuti po. O yan, ito na nga, kasi kanina tanong na natin sa isa't isa to. Ngayon naman tanongin naman natin ating mga guests, yan. What really makes a person valuable? For me, how you create impact sa buhay ng mga tao. Like, paano mo sila na nakakapag-create ng tulong sa mga tao, sa family natin, at sa mga anak natin. So for me, it's more on how we give or we help other people sa paligid po natin. Ako naman, the very fact that we were created, yung pagkaka-create pa lang sa atin is already value in itself. Diba? So ako, for me, no other reason. I mean, the fact that you were created, we are valuable. Yes. Every person You is have valuable. value already. Sabi nga na may mga key factors daw yan. Ito yung mauna, reframing. Success versus self-worth. Oh. Yun. And next dyan is yung emotional intelligence.
as true value. At ito pa, importante to, mental health inside the family. Tapos ang susunod dyan, healing makes a person valuable. And At lastly, community impact of mental health. Kaya Starts naman, with umpisahan na natin isa-isa yan. Yan, ito na nga yung Oo. reframing success versus self-worth. Yan. Pwede bang ipaliwanag po yun? Coach AJ. Coach AJ. Normally, Success and value. pag sinabing success kasi ngayon, di ba? Especially nowadays, it is attributed to material things. Pagka marami kang pera, may malaki kang bahay, magagarang kotse, yun ang success eh. They call it success. But as I said kanina, when we connect success with self-worth, diba? So a person who sees himself or herself na may worth, mas ano siya sa success eh, mas madali niyang makuha ang success. And again, it's not always material things. Ang success can be a healthy life, di ba? Humaba yung buhay mo, marami kang nagawa, na-enjoy mo, and then pwedeng happy kayo ng pamilya mo, happy ka. So, marami. Ang success kasi is ano yan eh, relative yan eh sa tao. So, again, for me, yung self-worth is important for a person's success. Kasi, the more na tinitingnan ng tao na may worth siya, the more siyang pwedeng maging successful. For me, ang self-worth is very relative siya sa success natin. Kasi yung mundo natin is sobrang ang daming factors. Everybody can tell you things about you na tama ka or mali ka. Pero as long as you know your self-worth and you know your value rin, kahit ano yung sabihin nila, noise lang yon. Diba? And then, that will help you to be successful. So, dapat alam mo yung self-worth mo. Kasi kung hindi, mahihirapan ka ring ma-achieve yung goal mo. Kasi along the way, sobrang dami pong factors. Sa akin, Ma'am Veron and Coach, parang napapansin ko, parang malaking bagay, hindi pareho ang successful at valuable. Malaki ang difference. Diba? Yeah. Yeah, actually for me, yung successful, kakonnive siya ng valuable. Oo. Kasi if you know your value, if you know your worth, no? That leads to the success of something else. Oo. Parang ganun siya eh. Kasi if you don't know your character in life, what will you do? I mean, where will you go in some ways? Maliligaw ka eh. Kung hindi mo alam yung character mo in life, di ba? Correct. Yun yung sinasabi ni Veronica kanina na habang you're push or you're chasing a goal or meron Right. kang ina-achieve, trying to achieve, a lot of noises or voices will say things to you na eto ka. Or the world will define who you are. Yes. But as long as you know who you Yes. are and alam mo yung worth, value mo, yung focus. self-worth mo, you will remain focused. Hindi Right. ka madidistract. Kasi unfortunately, marami tayong naririnig na ganun, di ba? Like, very common yan sa, let's say, showbiz, di ba? Na yung mga artist, na habang umakyat sila, tapos iba na sila, totally nag-iba na sila from where One they character started. to Diba? another. Nag-iba na yung mundo nila and the way they see themselves. Right. Kaya That's true. yun yung nagiging cause din ng downfall. For me, yung pagiging successful tsaka yung valuable, hindi porke successful ka is valuable ka. Kasi yun nga, sinabi kanina, pwede naman sobrang successful ka, ang laki ng business mo, ang dami mong properties, pero ano yung purpose mo? May natutulungan ka bang tao? Nagka-create ka ba ng impact sa community? Or in your own small ways ba? Kasi like ako, talagang maliit na business lang naman yun sa akin. Somehow nakakapag-create ba ako ng impact sa staff ko or sa mga tao? Yun yung masasabi na successful ka kasi may value ka rin sa mundo, may value ka sa ibang tao. Then I would say, siguro, sa panahon nito, tama yung sabi ni Ma'am siguro hindi lahat ng tao akala nila, feeling nila okay, successful sila.
they don't realize na, uy, may kulang pa pala ako. Parang Oo, ganun siguro, may di ba? ganun eh. Masaya, Yun yun, masaya ka no? ba? Parang gano'n. Masaya ka ba? Oo. Apo. May kulang talaga. Ika nga. Hindi lang yung glitter and glamour po. Yung kumbaga end of the day, pag gabi, mas may peace of mind ka ba? Masaya ka ba na, oy, may natulungan ako. But then, depende rin po kasi sa tao yan. Siyempre may tao na yun ang kaligayahan nila yung material things po eh. So, subjective po siya kung ano yung Yun. tingin mo sa success. Sa akin, ang success ko is makita ko masaya mga anak ko. Hindi talaga yung business. Yes. So, depende po talaga sa tao rin yun. Tsaka meron yung parang happy ka nga, pero minsan iisipin mo, are you worth it? Is it worth it to be happy in your Worth life? ba ng pagod mo? Diba? May ganun. Coach, Yeah. diba? Kaya nga yung success and in fact, ang success cannot be achieved without talking about value. Kasi for example, sa business, you can only be successful in business or in the marketplace. It depending on how much value you add or you give to the marketplace. So for example, yung restaurant yung ano mo, no? So that value na binibigay niya dun sa mga customers niya is the reason why the business is successful, is thriving, no? So having said that, so anyone who wants to achieve success must also be intentional in creating value. No, una, you cannot create value kapag hindi mo nakikita na you're valuable, you're worth, you have self-worth. Of course. And then, syempre, kaya nga, like personal growth, I advocate really personal development, personal growth. Maraming tao, they tamad sila na mag-grow as a person. Why? Because in the first place, they don't see themselves as a person Who is with valuable. value or of value. Right. So, very important yon. And I'm also in the leadership business. I am into leadership. And one thing na very important as a leader is to see other people first as valuable. Kasi you cannot add value to them. Hindi mo sila malilid. Kaya rin marami nagfe-fail na leaders because they look at people as walang value. So again, success, value, it's always connected. Well, in addition to that, no, diba, we build family, we build companies, we build friends, work, no? Kaya nga tayo, sometimes, in our company, we have this vision and mission, no? Yung vision and mission, doon mo makikita kung ano yung pupuntahan mo, ano yung mission mo as a leader, as a character, as a key factor, kung saan mo dadalhin siya. Para hindi nga tayo maligaw. For us, sama-sama tayo maging successful. So, same as in our family as well. Yun yung magiging guide mo. Yes, correct. So, pag nun mag-start ka ng business, dapat may vision ka And mission. kung saan ka pupunta. Kasi yun yung magiging guide mo, kung ano yung gagawin mo sa business mo. But on top of that, ang pinaka-main vision or pinaka-main goal mo or guide mo is yung personal goal mo sa buhay. It means na to be able to be successful, kailangan hanapin mo din kung saan ka. Kung saan ka valuable. Kung saan ka valuable. Hindi lang yung Kung saan ka binavalue. kung saan ka yung, 'di ba? Kung Oo, kung saan nandun ka worth, oo. wala kang worth kung doon ka lang, 'di ba? Yung parang being at the right place at the right time. Kaya sabi Right nila, timing. ang halaga ng tao ay hindi nasusukat Applicable sa talaga achievements, kundi kung paano niya inaalagaan ang sarili at ang relasyon niya sa iba. Yes, tama. Ngayon naman mga kaibigan, ibang pag-uusapan natin, ito yung nararamdaman eh. Sa madalit salita, ito po yung emotional na intelligence. Ngayon, paano natin to ma-attribute sa atang pinag-uusapan ngayon? I remember last week I mentioned yung emotional wellness, di ba? When we talk about mental wellness last week. So yun yung ang emotional intelligence kasi is yan it's a skill, no? It's a skill na we should have lalo sa panahon ngayon. Kasi nung araw kailangan lang IQ intellectual, no? Pero ngayon makikita natin may mga magagaling sa schools pero paglabas sa business world, sa corporate world, Mahina.
doon nagfe-fail. No? Nagkakaproblema. And it affects yung emotion. How they Ayun. deal with other people, how they handle conflicts, how they handle stress. So, if a person sees value sa sarili niya, no, I think those people who have more self-worth have Stronger this skill. Meron silang more skill of emotional intelligence. Meron silang attribute nito. Kasi kaya sila nakaka-adapt with these conflicts, with these challenges with others is because they know their identity. Yes. Alam nila who they are, ano sila doon. Oo, tsaka coach, dyan natin makikita yung dapat marunong kang makinig. Isa yan. Marunong kang mag-handle ng emotions. Yeah. Mag-empathize sa tao. Yes, you should control your emotions also. This goes with the environment as well. And syempre, huwag kang I feel. mahihiya, humingi ng tulong. Basta yun nga, it goes with the environment as well, no? Kaya ka nga, I believe kasi, kagaya ni Sherilyn, we know kung saan ka, yung bata ka pa, kung paano ka pinalaki, kaya ka strong person. Yung emotion natin, very Right. strong. Strong, hindi Big factor talaga hindi yung din. way na strong ka na matapang ka or nakikipaglaban ka, pero strong to ano yan, absorb and to reject kung ano yung mga nasa paligid natin. That's, Choose your ayun na lagi sinasabi. your battle. You have to choose your battles. Kasi minsan sinasabi ng anak ko, bakit pumapayag ka lang ng ganyan? Yeah. Or bakit hindi ka nagre-react? Kasi siguro sa dami ng mga napagdaanan na alam ko na kung saan ako dapat mag-react at kung saan ako hindi magre-react. So I rather reserve my energy sa mas importante. That's yan yung resilience na tinatawag, yung kaya mong suungin yung mga challenges. Kasi as I Yung said, pursige yun eh. Yun eh. ang stress kasi may normal stress, meron talagang matinding stress, no? Pero yung mga mentally not okay, even the normal stresses, kahit maliliit lang, hindi nila kaya yun. So, dapat, so emotional intelligence is one of the key factors na dapat ma-develop sa isang tao to be emotionally resilient. Yes po. And of course, di ba, coach, kanina napag-usapan natin, a strong personality, hindi ka dapat mahiyang To show your emotion. you show your emotions. Minsan, kailangan mo umiyak. Hindi umiyak ka, di ba? Yeah. Pagod ka na. Kasi Pag mapapagod ka, pwede mo nang sabihin, Tsaka pag- I'm tired. tao ka lang eh. Pagka Yung mga- dumadating yung time na parang nabe-burn out ka or Yeah. feeling mo ang dami-daming dapat gawin, ang dami-daming problema. Yes. Ako ang ginagawa ko minsan yung choose mo kung ano muna yung haharapin mo. Kasi kung lahat ng nangyayari or lahat ng goals mo or lahat ng problema gusto mo lahat i-solve, ma-overwhelm ka, wala kang magagawa. So you have to choose muna kung ano sa mga to yung kaya kong harapin ngayon. So, drill down muna. Same with success One at a din. Pwede naman tayo mag-set ng success na konti lang, yung achievable, para mas na ma-motivate tayo. Parang ganun siya. Parang set small goals muna sa sarili. Yeah. Every movement is success, sabi nga doon. Yes po. Building blocks. Building Yun blocks. lang. Yun. One Baby step at a steps. time. Baby steps. Para Yeah. makakarating ka rin dun eh. So, yeah, I agree with that. Kumbaga, We have- coach, wag dapat magmadali. Yeah. Step by step. Mag-ano ka, kung gusto mong maghumiyak, magdrama ka ngayong araw, magdrama ka the whole day. Todo mo. todo Sige, mo na. bahala ka dyan. Alam mo na bukas, Iba na. dapat hindi na. Ngayon pwede ka mag-iyak maghapon kung gusto mo. Let's talk about the mental health inside the family. Yun. Kasi, Iyan naman. Yeah. Yan nga, paano nagiging valuable ang isang tao sa pamilya? Maraming cases ngayon ng mental health issues, it's because honestly, sadly, it starts in the family lagi. Madalas, It can be childhood trauma, it can be kaya very important talaga yung family Sense as ng parents. the basic Number one unit talaga. of our society. And ako personally, I advocate also in my community, the ALB community, we advocate yung leadership na ang leadership, it doesn't have to start sa... Ako, honestly, lumaki ako na parang ang leadership, nakita ko siya or naging open ang mind ko nung nagtatrabaho na ako or nung nag-aaral ako. Pero hindi, dapat it starts at home.
Di ba? Dapat Bahay talaga. ang isang father should be the leader. Actually, ano yan naturally assigned role yan sa Sa father. family. No? Kaya yung dugtong-dugtong siya. Kaya it's really a chaos, no? Kapag nagsa-start sa broken family and then magkakaroon ngayon ng effect sa bata, sa children. And doon pumapasok yung pagkawalan ng self-worth ng mga bata minsan. Abandonment. Pag Yes. na-abandon, na-feel nila na na-abandon sila. Correct. Hindi sila appreciated. Abuses. No? Pag sila- na-abuse sila. No? Even yung confusion, di ba? Yung identity ng tao. They don't, and lahat yan nagsa-start sa home, sa bahay. Parang ang sa akin din, no, as I grew up, to be honest, na-appreciate ko ngayon yung mother ko. Kasi minold niya talaga not just being yung lagi nakadepende sa kanya. Kaya siguro when it comes to giving advices, no, alam naman natin yung SWOT analysis, no. So lagi kong sinasabi yan sa anak ko what's your strength is your weakness, and what is your weakness is your strength. So parang sa akin, emphasize ko sa kanya yan para malaman niya yung answer from doon. Huwag niyang i-big deal. Actually, yung generation ngayon, for us na ngayon ay parents tayo, ako, nanay ako, napaka-challenging ng panahon ngayon, maging Totoo magulang. yan. Totoo yan. Kasi sa totoo, ang layo ng approach ngayon sa approach na ginawa Natin. ng parents ko. Correct. So, hindi ko pwedeng gawin ko ano yung ginawa ng nanay ko sa akin. Sa mga anak ko, hindi ko pwedeng gawin sa panganay ko, sa pangalawa ko, or Iba-iba. pangatlo. Kung tatlo sila, tatlong approach din. Because they all have different personalities. Yes. Merong kayang tumanggap ng pagiging masungit ko. Correct. Merong kailangan ko maging extra soft. Kasi, so dapat kilala natin yung mga anak natin. Kasi hindi pwedeng mag-apply ang isang rule sa tatlo. You have to adjust. Yes, hindi pwedeng pare-pareho kasi iba-iba sila ng ugali. Oh, hindi yun, pero yun natutunan ko rin sa nanay, yung part na yun na bakit si kuya laging siya lagi mo lagi. tinutulungan. Oo, ganun. Sabi kasi ng nanay ko kasi alam niya na kaya nyo. Yeah. Siya hindi niya kaya, siya hindi niya kaya, kaya siya tinututukan ko. So pag tumatanda tayo naintindihan natin na Correct. kaya pala. Correct. Kaya pala ngayon kasi somehow ganun. Ako share ko lang kasi kahit naman minsan, may time din naman na kasi na maganda yung paghubog natin sa kanila, mabait tayo sa kanila, binibigyan naman yung gusto nila. Ang problema lang, kapag nagkakaedad na sila, magkakaroon sila ng mga kaibigan, doon pumapasok yung, kahit na tinuruan mo sila ng maayos, parang nag-iiba pa rin sila. May mga banda na lumiliko pa rin yung landas. May part na hindi Because natin of makontrol. sabi ko kanina, because of the environment. Environment talaga Kaya kailangan po from time to time, ako syempre sinasabi, may time talaga hindi ko, akala ko kilala ko ang anak ko. Yun na May nga. part na hindi ko pala kilala Pero talaga kailangan mas, tayo, kamusta anak, may problema ka ba? Pag may ka, huwag ka mahiya mag-approach sa akin. Doon dapat pumapasok yung pagiging intentional. Yun. Dapat intentional tayo with parenting, with leading our children. Kasi kapag hindi, kasi di ba, mapapansin natin, kadalasan, ang magulang, pag pinadala na sa school ang anak, Hindi na natin alam. Hindi na parang mangyari. hinahayaan na. Correct. Na parang okay na yung anak nila kasi nasa school na. Without even asking them, Yes. di ba, communicating with them. Kaya di ba nauuso ngayon ng homeschooling na yung school, yung home, bahay lang. yun ang Yeah. school. But again, the point is yung pagiging intentional ng isang magulang as a leader of the home is very important kasi nga yung value ng isang bata, yung kanilang self-worth, nagsisimula on how they feel it at home and how they hear it. Very important yung communication or Yes. how not necessarily words. 'Di ba may 5 languages Yes. how you make them feel love. Correct. So iba-iba rin 'yon. So may mga approaches doon So yeah, I agree yung environment which is yung home. Yun ang very Doon talaga crucial. Kaya nga naman sa pamilya, hindi mo kailangan maging
perfect. Yes. Para maging mahalaga ka. At saka, oo Diba? talaga, oo. Kasi Kailangan yung mga yun. circumstances na nangyayari sa pamilya, hindi may iwasan yun eh. May sinabi sa akin yung anak ko eh. Napakahalaga. Ano, brainy din talaga to si Margo. Hi, Margo, I love you. Hindi, kasi sabi niya sa akin, Mom, you are not perfect. When you're advising me, sabay tayong nag-grow. Dito naisip ko nga, oo nga, no? I'm also growing. I'm also learning being a mom to her. Same thing with me. Yes. Naku, napakaganda yung pinag-usapan natin, lalo ka na, Chef. Di ba? Tapos yung sinabi ni... Relational. Oo. Relational. Eh, kasi yung mga anak nyo, di ba, halos parehong edad eh. Yeah. Si Efren. They're Gen Z Yung level eh. Oo, yung Gen Z Yun na yun eh. parang, Gen Z level nila yun eh. yung gantong edad ko, hindi ko nare-realize yun eh. Pero sila, ang galing, no? Nare-realize Iba- sila. iba yung Tapos ano nila. we're also learning from them. Yes, that's right. Kaya naman mga ka-homemates, ang tunay na tagumpay ay ang piliing maging emotionally healthy para sa sarili at sa susunod na henerasyon. Ayan, di ba? Well, Yan. Dun, Importante yung self-care. Kasi nga, especially kung may anak tayo, di ba? Pag hindi natin inalagaan yung sarili natin, then that includes mental health. Mapapabayaan natin yung parenting natin with our children. and that connects Yes. with the purpose of life. Yeah. The- Share ko lang for nung maliliit po sila, kasi working mama ko, tapos may business ako, tapos maliliit sila. So sabi ni, bakit nagtatrabaho pa ako? Parang gusto ko bang yumaman? Sabi ko, hindi, kasi yung work will keep me sane. Para ito yung nagbibigay sa akin ng value ko, na mas nagiging effective ako na parent kasi nakikita ko na may value ako apart sa pagiging nanay. Yes. So hindi porke nagtatrabaho yung nanay, hindi niya pina-prioritize yung family niya. Pero it helps that person. Parang it fuels her yung energy, 'di ba? Parang gano'n. So iba-iba po talaga. Yung iba naman masaya sila maging full-time mom, which is sobrang hirap po talaga. Kaya nga kapag mentally healthy ang tao, mas maayos makitungo. Right. Sa yan, di ba? O, mas Mahabagin. iba. Mas Diba? handang tumulong. At natalakay na natin mga kaibigan ang mga key factors nito. Hindi pa naman tayo sa usapang success versus value. Ano nga ba ang success? Promotion, negosyo, pera, awards, lahat yan maganda. Siyempre. Oo naman. Pero ang value, Yan. hindi laging nakikita sa resume or bank account. Diba? Totoo yun. Minsan, nakikita yan sa kung paano ka makitungo sa asawa mo, sa anak mo, o sa magulang mo. yan. Kasi, pwede kang successful sa labas, pero kung wasak ang loob ng tahanan, may Wala. kulang pa rin. Wala. Ayun. Kaya tandaan natin, success is about what you achieve. Value is about how you affect others. Ganon yun eh. Kahit sa home and marketplace, hindi ibig sabihin successful ka na employee or businessman, you are successful sa family. Diba? Hindi rin pwedeng dahil magbuti kang magulang, eh magiging successful ka pag nag-business ka. Yun nga. So, it depends on where you will put that value, no? Yung measure. Let's say, pag-usapan din natin how we built our character, no? Ganun Eto lang. na nga. Ayun na nga. Ang tunay na halaga ng tao, mga kaibigan. Remember this, nagsisimula sa karakter. Hoy! At ang unang training ground niyan ay ang pamilya. Family! Di ba? Eto na nga mga ka-homemates. Paano ka magsalita sa bahay? Yun. Marunong ka bang makinig? Oo naman. Marunong ka bang mag-sorry? Simple lang, pero malalim. Kung paano ka sa bahay, doon makikita kung sino ka talaga. Hindi Yun totoo ang yan. At tandaan natin, ang mga bata, hindi nakikinig. Gumagaya. Yan, totoo yan. Kaya values Totoo are yan. not taught by words alone, kundi sa halimbawa. Yan.